handog ng radyo natin Mga FM kwento ng Nationwide. pag-asa, Kasama si aral, Miss Gladys Mabini. Inspirasyon. Gladly Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at Magandang ang gabi na mga muli kwento sa ng lahat pagsubok ng ating mga at kaibigan tagumpay. na nakatutok Handog na ng muli radyo sa natin ating FM himpilan, Nationwide. Luzon, Kasama si Visayas Miss at Gladys Mabini. Mindanao. Gladly Kumusta yours. po kayo? Tuwing linggo, alas Sunday 9 ng once gabi. again, It's a date huling linggo with Miss para sa Gladys buwan Mabini. ng Agosto Gladly na po, mga yours. kaibigan. At papasok na ho tayo sa buwan ng Setyembre. Burr months na po! Ang bilis ng mga araw. Pero heto pa din tayo, bagaman sinubok tayo ng mga pangyayari ngayong taon. Nakatayo pa din tayo na isusurvive natin ang buhay. Kahit na ano pa man ang ating pinagdadaanan, talagang mabuti ang Diyos at hindi niya tayo pinababayaan. Ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapala ay laging sapat para sa bawat araw at para sa pangangailangan nating lahat. Kaya praise God sa atin pong buhay kahit na ano paman ang ating katatayuan. Noong pong isang araw, pumutok po ang balita, maaaring narinig nyo rin po ang tungkol dito. Tungkol po doon sa tiyuhin na pinatira noong isang mag-anak sa bahay nila. Tapos kapag umalis pala ang mga magulang para magtrabaho, ginagahasa pala ng tiyuhin na yon ang anak ng mag-asawa. At noong tanungin ang tiyuhin ng mga otoridad paano niyang nagawa yon sa sarili niyang pamangkin na minor de edad pa naman, ang sagot kasi daw pag nakakainom siya at nakakapanood ng pornographic videos. Grabe, 'di ba? Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi ho talaga nakakapagtaka kung makaya ngang gawin ng isang taong lango sa alak at nakapanood ng mga bold videos ang ganitong kasuklam-suklam na gawain. Una, syempre kapag lasing, mahina ang kontrol sa sarili. Kaya nga kapag lasing ang isang tao, 'di ba, napapansin ninyo mas madaldal, mukhang mas matapang kasi bara-bara na ang mga aksyon. Sino ba ang madalas na narinig nating napapaaway? Hindi ba mga lasing? Kasi nga, hindi na nila pinag-iisipan pa ang konsekwensya ng gusto nilang gawin. Yan ang epekto ng alak sa utak ng isang may alkohol. Tapos sasabayan pa ng panunood ng mga porn, 'di ba? Mga bold na videos. Magkakaroon ngayon ng hard-on. Maghahanap ng pwedeng makatugon at kapag wala, ayan, yung iba namboboso. Sa sitwasyon na ito, si kuya hindi na nakapag-isip na sariling kadugo na minor de edad ang kanyang ginagahasa. Imagine, iniisip ko lang siguro kung nasa tamang katinuan naman ang taong yon at hindi niya hinayaan na siya ay ma-expose sa pornography, maaaring hindi ganito ang istorya ng kanyang buhay. Kasi magsisi man siya, huli ni. Hindi na maibabalik ang panahon para i-delete ang kanyang mga ginawa. At ang trauma na idinulot niya sa sarili niyang pamangkin, scarred for life ang batang yon because of him. To think na tinulungan pa siya ng mag-anak na ito na magkaroon ng tirahan tapos ganoon ang kanyang isusukli. Nakakagalit, 'di ba po? At ang ganitong mga sitwasyon talagang nakakadurog sa puso ng mga magulang. Alam niyo po mga kaibigan, matagal na namang usapin, 'di ba, ang alak at porn sa ating lipunan. Pero ang mga ganitong pangyayari ay napapanahong paalala sa ating mga kalalakihan na ang mga ganitong klase po ng gawain ay hindi talaga mabuti ang dulot sa ating isipan, sa ating katawan. Akala kasi ng iba, yung panunood po ng porn, maliit na bagay lang. Nakakatuwa lamang na libangan. Isang simpleng pampaaliw ng isipan. But truth is, the more na pinagbibigyan natin ang ating sarili sa panunood ng mga ganyang klase ng videos, the more that we crave for more. Parang kung sa pag-inom pa ng tubig, hindi natitighaw ang ating pagkauhaw kahit na nakailang lagok na tayo at parang sasabog na ang ating tiyan sa dami ng tubig na ating nainom.
it's the same with this. The more na nanonood tayo, the more na gusto pa nating dalasan ang ating panonood. And before we know it, we are already consumed by guilt. At hindi na natin alam kung paano pa pipigilan ang ating sarili. Bakit kanyo? Kasi we now become slave to it. And believe it or not, there is a demonic spirit behind it. Kaya kahit gusto na nating tumigil, hindi natin magawa. Pabalik-balik pa din tayo sa ganyang gawain. Siguro sasabihin natin, wala naman akong piniperwisyo by watching porn. That's not true. Ang totoo, sarili ho natin ang ating piniperwisyo. Bakit? Kasi ginigising ng porn ang ating sinful desires. Ang ating isipan is being corrupted, and if hindi natin ito kayang kontrolin, baka ikapahamak lang natin. Katulad ng nangyari doon sa mama na binanggit doon sa balita. Ano ang sinasabi ng 1 Peter 2:11? Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. At sa sitwasyon na ito, ano ba ang sinful desire? The sinful desire was lust, na kahit siguro gusto ng lalaking yon na kontrolin, hindi niya magawa. Ano ang nag-trigger? Saan nagsimula? Panunood ng pornografiya. At the same time, di ba kadalasan hindi man tayo manggahasa after watching porn, sarili naman natin ang ating ginagahasa. Ako ang personal kong paniniwala. Bagaman walang binabanggit ang Bible directly about masturbation being a sin, huwag nating kalilimutan that our body is the temple of God. At dahil banal ang Diyos, dapat iniingatan natin ang kanyang templo, which is our body. So if we resort to masturbation dahil sa panonood natin ng porn, are we honoring our body? Hindi, di ba po? And the worst part of it is, after doing it, usually we are overwhelmed by guilt. Nahihiya tayo. Feeling natin madumi tayo. Feeling natin makasalanan tayo. And because of that guilt na ating nararamdaman, nahihiya na tayo ngayon sa Diyos. Ayaw nating lumapit. Feeling natin we do not deserve Him at all. Kaya lalayo tayo ngayon sa Kanya. And we continue to sin hanggang sa hindi na tayo tinatablan ng konsensya. Hindi na tayo naaapektuhan. Normal na sa atin ang magkasala. And everything started doon sa inakala nating maliit na bagay lamang, konting diversion lamang ng isipan, diba? Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo maaaring guilty of this, lalo na noong hindi pa natin lubos na nauunawaan at nalalaman na ito pala ay pwedeng kasalanan or ito pala will lead us sinning. Marahil magkakaiba lamang ang mga kasalanan na ating nagawa, pero lahat tayo nagkasala at maaaring patuloy na nagkakasala. Ang kasalanan po na meron tayo sa ating buhay, like being into pornography, kapag hindi ho natin dinesisyonan na itigil, will continue to devour us. Lalamunin tayo nito ng buong buo. What you feed will grow. Anumang bagay na patuloy nating ginagawa, lalaki. But what you starve will eventually die. Pero ang mga bagay na ating ginugutom ay mamamatay. Meaning, may bahagi ho tayong dapat nagampanan para sa ating pagbabago. But of course, ang mga bagay na may kinalaman sa ating mga hindi magandang habits at addictions na katulad ng pornography, kadalasan hindi siya ganoon kadaling pigilan o labanan. I've heard of so many people na very frustrated sa kanilang mga sarili dahil kahit anong pagsisikap nila, their every effort is in vain. Mawawala sandali tapos babalik na naman sila paulit-ulit lang. Kasi nga mga kaibigan, ang katotohanan, kung tayo lamang po, hindi natin ito kayang pigilan. Kailangan ho talaga natin ang Diyos to help us overcome it because this is beyond us.
Paano natin gagawin yon? Isuko natin sa Diyos ang struggle natin with this. Aminin natin na tayo ay nagkasala sa ating katawan at sa Kanya. Pagsisihan natin ito at wag na nating ulitin pa. Isuko natin sa Kanya ang ating buhay and watch how God will make a way for us to free us from this kind of bondage. Ano ang sinasabi sa 1 Corinthians 10:13? Let this be an encouragement para sa ating lahat. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Sa Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Huwag na ho nating hintayin na may magawa pa tayong hindi maganda sa ating kapwa o sa ating sarili. Habang hindi pa huli ang lahat, let us do something about it. Let us turn to God and experience freedom and control once again over our will. 1 Corinthians 10:13 is a promise to all of us struggling with sin, not just pornography, but all kind of sin. We can always count on God to help us. So we flee from sin and turn to God for help. Hayaan natin na maranasan ho natin ang buhay free from guilt and shame because of our sins. Okay po? Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong bansa na lagi pong nakaantabay sa ating programa. Pati po yung mga kasisimula pa lamang na tumutok sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's a pleasure to have you here. Welcome po. Nakakatuwa kapag madami po ang nagre-react sa ating story na binabasa. Kasi ibig sabihin, bukod sa nakikinig, may malasakit din tayo sa ating kapwa. At sa totoo lamang, anuman ang estado ng ating buhay, aminin man natin o hindi, masarap po sa pakiramdam yung alam nating may nagmamalasakit sa atin, 'di ba po? Anyways, basahin po natin ang mga messages na ating natanggap dito po sa ating palatuntunan mula kay Kenji Bueno. Ang sabi niya, Miss Glad, naiyak ako sa kwento ng elementary school pa lang siya kasi pinagdaanan ko din ang lahat, lalo na yung payong niya na dahon. Pero masaya na din kasi nalaman ko kung paano mamuhay ang isang mahirap. Kaya sobrang blessed po ako kasi ang mga anak ko hindi nila iyon dinanas at ayaw ko na maranasan nila ang hirap ng panahon. Kaya nagsusumikap kaming mag-asawa para sa mga anak namin, lalo na ang pagpapakilala sa Panginoon na buhay. Dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang dapat sa atin, lalo na kung siya lagi ang inuuna natin. Ay talaga naman, I agree, Kenji. Wala ho tayong ibang tatakbuhan sa mundong ito kundi ang Panginoon na buhay. At saka yung tinutukoy nyo dito na payong na dahon, sa mga hindi tayo nakasama last Sunday, ito po yung tungkol doon sa binasa nating tula na padala ni Miss Myla last week. Mula naman kay Joseph Kahiga. Sabi niya, Hi Miss Glad, magandang gabi. Isa po ako sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay mabasa nyo ito. Joseph Kahigas po ng Buak, Marinduque. Keep safe po Miss Glad and more power sa inyo at sa inyong show. Maraming salamat Joseph Kahigas at hello sa lahat ng mga taga Buak, Marinduque. Mula naman kay Evelyn Halwag, God bless you always, Ma'am Glad. Naminaw ko kanunay sa imong programa, taga Bais City, Negros Oriental kami. Salamat sad kaayo, Miss Evelyn Halwag, sa kanunay na pagpaminaw. Maayong gabi sa tanan diha sa inyo sa Bais, Negros Oriental. Mula naman kay Abby WP, sabi niya, Hi Miss Gladdy, I always listen to your program every Sunday night. I hope that you can greet my family here in
Sorsogon Province. Of course, Abby, hello sa family ninyo dyan sa Sorsogon Province. Thank you po for piping in. Mula naman kay Faith Villena. Hello Ma'am Glad. Faith Villena po ito ng Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat, Mindanao. Avid listener ninyo kami ng husband ko. Salamat po and more power. We are always listening sa program ninyo. Maraming salamat sa inyo, Faith Villena, at sa iyong asawa. We really appreciate it po at magandang gabi sa lahat ng inyong mga kababayan dyan po sa Kapaya, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ito naman from Joseph Mabahin. Sabi niya, gandang gabi, Miss Glad. Pabati lang po sa lahat ng taga San Julian, Eastern Samar. Of course, Joseph, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga taga San Julian, Eastern Samar. Mula naman kay Christine Joy Villapos, Calamba. Good evening po, Ma'am Glad. Pabati naman po ang family Calamba ng Hinubaan, Negros Occidental. Thank you po. Hello po sa Calamba family ng Hinubaan, Negros Occidental. Magandang gabi po sa inyo. Mula naman kay Ron Rosales. Sabi niya, hello ma'am. Good PM. First time ko po na makinig sa inyo. Listening here from Tanhay, Negros Oriental. Thanks ma'am from Veron Rosales. Hello din sa iyo, Veron Rosales, at magandang gabi sa inyong mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Kay Jovelyn Sabarilio, may message din tayo from her. Sabi niya, hi po Miss Glad. Good evening po. We are listening now from Giwan, Eastern Samar. Just wanna greet to all frontliners. Keep safe po tayong lahat. Praise God. Hello din sa iyo, Miss Jovelyn Sabarilio, at sa lahat ng mga frontliners natin dyan sa Giwan, Eastern Samar, at sa lahat ng ating mga frontliners all over the country. Maraming salamat po for doing your job really well. Pagsaludo po ng programang ito sa bawat isa sa inyo. May God protect you and your family always. Ngayong gabi po mga kaibigan, dalawang liham ang ating babasahin. Yung una, sumulat siya kasi hindi niya maintindihan ang kanyang pinsan na lagi siyang inaaway at hindi niya alam ang dahilan bakit. At ang pangalawang liham naman, magbabahagi naman siya ng kanyang love story sa isang kano 5 years ago. Ano kaya ang nangyari? Abangan po natin yan. Please stay tuned. Magbabalik po ang Gladly Yours. Gladly yours. Gladly yours. Pinagpalang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome back sa ating program, palatuntunang nagtatampok ng istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours. Kasama ho natin sa control ang ating engineering team. Miss Glad po ito mga kaibigan. It's nice to have you here sa ating program. Tayo po ay napapakinggan sa mahigit na 100 radyo natin FM sa buong Kapuluan. Kaya panawagan natin doon sa mga nakikinig ngayon, kung meron po kayong mga produkto o kaya naman ay serbisyo na gustong ipaalam sa mahigit na 16 na milyong tagapakinig natin all over the Philippines, welcome na welcome po kayo sa amin. Huwag ho kayong mag-alala, tutulungan ho namin kayo na maipaalam sa buong Pilipinas ang inyong mga produkto. Hanapin niyo po ang aking official Facebook page na Glady Mabini, GLADY MABINI. Mag-message po kayo doon at babalikan ho namin kayo agad-agad. Live din ho tayo sa ating live stream, ang radyonatin.com, para naman sa ating mga kaibigan na sa online gustong makinig. Pero kung hindi nyo po naman nasimulan ang programa, mamaya po at exactly 10 p.m. may replay po ang episode na ito sa aking YouTube channel na Glady Mabini, at hindi lang ang episode na ito ang
nandun. Pati po yung mga nakaraan pa nating episodes, naka-upload din po dyan. Or kung meron naman ho kayong Spotify, nandyan din po ang mga episodes ho natin. Kaya kung sa palagay ninyo ay meron ho kayong mga kaibigan or kapamilya na kailangan na marinig ang episode na ito dahil sounds like their situation, ang aking binasa, ay pwedeng-pwede nyo pong i-share sa kanila. Don't worry, it's there sa ating YouTube channel at sa Spotify channel na Gladys Mabini. Bago natin simulan ang pagbabasa ng liham ng ating letter sender for tonight, paalala muna ulit, ang paliligo ay isang mahalagang gawain upang mapanatiling malinis ang ating katawan at makaiwas tayo sa sakit. Kaya mas makakabuti na sa ating paliligo, ang ating gamitin ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talagang sulit na sulit. $12.50 lamang po ang SRP sa inyong mga suking tindahan. Okay po, basahin na natin ang ating unang tampok na liham galing po kay AV. Dear Miss Glad, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyo pong mga tagapakinig. Salamat po sa inyong programa. Natutuwa po ako sa mga letter senders po ninyo. Marami po akong natututunan. Kaya nainganyo po ako na sumulat din po kahit dito sa messenger lang. Itago niyo po ako sa pangalang AV, 29 years old po ako. May 3 pong anak, nakatira po ako kasama ang aking pinsan na may 2 ding anak sa iisang bahay. Bahay po ng aming mga biyanan. Kasi ang akin pong asawa, kapatid ang asawa niya. Kaya nasa iisang bahay po kami. Nagtatrabaho po ako bilang kasambahay bago magka-pandemic. Pero dahil sa COVID, huminto po muna. Itong pinsan ko, nasa bahay lamang at walang trabaho. Gusto ko lamang po sanang humingi ng advice tungkol po sa kanya. Lagi niya po kasi akong inaaway. Hindi ko po maintindihan bakit ganon. Ay lahat po naman ay ginawa ko na. Lahat ng kailangan niya, ibinigay ko naman. Pero wala po siyang galang, Miss Glad. Kung makapagsalita, parang hindi po ako nakakatulong. Samantalang pati mga anak niya, inaalagaan ko pa. Wala naman akong alam na ginawang hindi maganda sa kanya. Ba't po kaya ganon? Nag-aalala na po ako kasi pati mga asawa namin nagkakasagutan na. Ang asawa ko po ay may sariling trabaho at ang asawa niya naman ay nagko-construction. Sana po Miss Glad ay masagot niyo po ako. Salamat po. Gladly yours, AV. Hi AV, magandang gabi sa'yo. At sa pinsan mo kung nakikinig man siya. Sa tanong mo na bakit kaya ganoon ang iyong pinsan, I'm not sure kung bakit. Try kong hulaan AV ha. Hindi malayo na baka kaya ganyan ay ganito. Number 1, masyado kayong madami sa bahay. 5 kayo, plus 4 sila. Tapos ang mga biyanan nyo pa. 11 kayong lahat, 11. Gaano po ba kalaki ang bahay to house 11 people? Kasi kung hindi kalakihan, masikip yon para sa inyong lahat. At minsan, naaapektuhan tayo ng ingay at gulo sa paligid natin. Irritable tayo palagi at nagsusungit na pwedeng ganon ang nararamdaman ng pinsan mo at ikaw ang napagbubuntunan. Number 2, nagtatrabaho ka, may trabaho din ang asawa mo. Pero ang pinsan mo, walang trabaho at hindi naman ganun kalaki ang kita ng kanyang asawa bilang construction worker. Kaya hula ko, pwedeng mas malaki ang ambag ninyo sa mga gastusin sa bahay. Mas nakakapag-provide kayo sa inyong mga anak. Mas nakakatulong kayo sa inyong mga biyanan at pwedeng ikinagagalit niya yon because more likely, mas may say kayo sa mga nangyayari sa loob ng inyong tahanan. Yun ang madalas na natural na kalakaran sa loob ng bahay, 'di ba? Madalas kung sino ang may pera at gumagasto sa pamilya, mas may bigat ang kanilang sasabihin. At kadalasan yun ang nasusunod. Baka sa puntong ito, kayo yun. Syempre hindi yun pabor sa kanya. Number 3, nahula ko ha. At dahil dyan, pwedeng may favoritism ang inyong mga biyanan. At kayo ang paboritong yon. Kaya nagsiselos ang pinsan mo sa atensyon na ibinibigay ng mga biyanan ninyo sa inyo. Lalo na kung sa palagay niya ay mas pinapaboran ang mga anak ninyo kumpara sa mga anak niya. Or pwedeng, eto din, number 4. Karibal ang tingin niya sa inyo sa bahay na yan.
Siyempre dahil nandyan ka, may comparison ngayon ang mga tao sa paligid ninyo. Sabi mo, ikaw 3 ang anak mo and yet nagtatrabaho ka. Ang asawa mo, nagtatrabaho din. Siya, 2 lang ang anak pero nasa bahay lang. At ang asawa marahil hindi rin naman kalakihan ang sweldo. Pwede rin na literal talaga nakaribal ang tingin niya sa'yo. Baka iniisip niya na dapat kapag nawala ang binan ninyo, sa kanila dapat ang bahay. Diba? Tinitignan ko lang ang sitwasyon. Akin lang yun, hindi ko sinabi na yun ang dahilan ng iyong pinsan. Ilan lamang yan sa mga nakikita kong posibleng dahilan bakit siya ganyan sa'yo. Pero alam mo, hindi malayo na isa sa mga yan ang rason. At saan man dyan ang dahilan niya, ang tangi kong masasabi, hindi makakatulong na nandyan kayo at magkakasama. At dahil mukhang kayo ang mas may kakayanan na bumukod, pag sumikapan ninyong makabukod at magkaroon ng sariling bahay. Dahil mahirap talaga kapag nakikitira, AV. Tapos kasama ninyo sa bahay ang kapatid ng asawa mo na may sarili na ring pamilya. Diba? Magkakaiba ang ugali. Dadagdag pa syempre ang mga bata. Ang dami mong kailangang pakisamahan. At kung katulad ng iyong sitwasyon na may pagkabuli ang pinsan mong yan at nagkakasagutan na ang mga asawa ninyo dahil sa bangayan ninyong dalawa, nako, I'm warning you, hindi makakabuti sa inyo at sa mga bata na manatili kayo dyan. Huwag mong hintayin na may mangyari pang hindi maganda sa mga asawa ninyo bago ka gumalaw. Ang gawin ninyo, mag-ipon kayo at bumukod kayo ng bahay. Umalis kayo dyan. Kahit kubo-kubo, gawin ninyo. Ang importante, nakabukod kayo. Kasi kung ugali na yan ng pinsan mo, mahihirapan na yan na magbago. Unless makakilala yan kay Lord. Dahil yan ang totoo, ugali is ugali. Unless the Lord change our heart. Kapag may sarili kayong bahay, hindi ka pwersado na lunukin ang klase ng ugali ng pinsan mong yan. Makakagalaw ka ng malaya at kung ano ang gusto mo dahil nasa loob ka ng sarili mong pamamahay. Mas makakahinga ka ng maluwag dahil mula sa 11, 'di ba, na magkakasama, 5 na lang kayo ngayon ng mga anak mo at ng asawa mo. Mas maaalagaan mo rin ang mga anak mo, mas maibibigay mo ang para sa kanila dahil hindi ka mauobliga na ibahagi ang kakarampot na meron ka. Hindi ko po sinasabi na masama ang magbigay. Ang totoo, okay lang na magbigay tayo kung apaw ang meron tayo. Kung sobra-sobra. Pero kung sapat lang din para sa atin ang meron tayo, unahin natin ang ating mga anak. Kasi sila ang talagang obligasyon natin. Walang magmamalasakit sa kanila sa paraan kung paano natin sila pagmamalasakitan. Dahil tayo ang magulang. Walang pwedeng gumanap sa ating obligasyon bilang kanilang magulang kundi tayo. Bumukod kayo para sa kapayapaan ng inyong pamilya kasi kapag ganyang nagkakasagutan na ang mga asawa ninyo, hindi malayo na magkapikunan yan. Magkasuntukan in the future, God forbid. Buti kung suntukan lamang, paano kung may gamiting sandata, di ba po? Tapos nandyan kayo, nandyan ang mga bata. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari kung mananatili kayo dyan. Dahil alam nyo na, ang mga maliliit na bagay pwedeng lumaki at lumala. Huwag mong alalahanin kung paano kayo magsisimula. Ang importante, meron kang simulan. Sa simula, oo, mahirap pero kayang-kayang lampasan. AV, anuman ang rason ng iyong pinsan sa masamang pakikitungo niya sa'yo, patawarin mo na lamang. Mas pinagpapala ni Lord ang marunong magpakumbaba. Baka may sarili din siyang pinagdadaanan kaya ganyan. Basta ang lagi mong tatandaan, ang mahalaga ay alam mo sa iyong sarili na wala kang ginawang masama sa kanya. Napaka-importante din na hindi ikaw ang nakakapanakit ng kapwa. Okay? I would love to hear from you. Dalangin ko na ibigay ng Diyos anuman ang inyong mga pangangailangan para magawa iyan. Salamat sa pagsulat. God bless you and your family, AV. Sa ating pagbabalik mga kaibigan, babasahin po natin ang liham naman ni Marian ng Biliran Province. Ang tabayanan, magbabalik po ang Gladly Yours. Gladly yours. Gladly yours.
Welcome back sa ating Gladly Yours, mga kaibigan. Every Sunday po ito napapakinggan 9 p.m. At bago po natin basahin ang susunod nating liham, batiin muna natin ang ilan sa ating mga tagapakinig na katulad ni Jerome Bermilio. Lagi daw ho siyang nakikinig sa atin from Barangay Pinagbobong, Tabaco City sa Albay. Hello Jerome Bermilio. Hello din kay Marian Ann Bandong, kay Christine Joy Baliber, Julia Lia Basilio, kay Leticia Banse, Drolas Humauas, Simeon Moral, kay Mirna Magbuo, Jonams Gamba, Taaka Bungabong, Ems Dakara, Adi Dumahil, Maria Viena, Yoyoy Apolinar, Medusa Rines, kay Irene Miano, Alpha Joy Villa Vicencio at kay Karen Suarez. Welcome po sa ating community, dyan po sa ating official Facebook page na Gladly Mabini. Ang aking paglalambing, sana po ay ma-share ninyo ang ating mga ipinopost po dyan, lalo na ang ating mga YouTube episodes. Malaking tulong ho yan sa akin. Sana po ay matulungan ho ninyo ako na ipaalam sa inyong mga kaibigan na meron tayong YouTube channel, ang inyong lingkod. At syempre paalala muna sa inyo namang paghuhugas ng mga pinagkainan, baso, tasa, kutsara, tinidor, lagi nating gamit yan every time na kumakain tayo. Siguraduhin ho natin na gamit natin sa paghuhugas sa kanila ang Smart Dishwashing Paste upang makasigurado tayo na malinis ang ating mga kubyertos. Dahil ang Smart Dishwashing Paste, mga kaibigan, meron huyang over 80% na more cleaning power kaysa sa leading brand. Okay, simulan na natin sa pagbabasa ang ating pangalawang tampok na liham for tonight. Dear Miss Glad, magandang gabi po at sa lahat ng inyong mga listeners sa buong bansa. I want to share din po my story for our listeners to get some lessons from my letter. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marian. I'm 34 years old. Meron po akong live-in partner. Taga-Biliran Province po ako. May anak po akong isa, babae, magdadalawang taon pa lamang po this year. Sumulat po ako sa inyo, Miss Glad, kasi natatouch po ako sa inyong mga letter senders. 5 years ago po, may naka-LDR po ako. O yun bang tinatawag na long distance relationship. At isa po siyang kano. At sa social media lang po kami nagkakilala. Sinuportahan po niya ako financially. Bagaman hindi naman kalakihan, it matters most to me. Through video call lang po ang aming komunikasyon at chat. Minsan po, Miss Glad, naglo-long distance call po siya sa akin. At sa totoo lang, kahit sa SOCMED lang po kami nagkikita, nahulog po talaga ang loob ko sa kanya. Dahil ang bait po niya sa akin. Pakiramdam ko po noon, Miss Glad, sa kanya lamang umiikot ang mundo ko na para bagang walang hangganan. Ang saya-saya namin noon, Miss Glad, dahil kahit nasa social media lamang kami na fall, mahal namin ang isa't isa. Alam ko na napamahal na rin ako sa kanya kahit na may edad na siya kesa sa akin. Pero Miss Glad, kalaunan, napalitaan ko na lamang na may iba na pala siya. Ang sakit-sakit, Miss Glad. Lalo na at ibinuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal sa kanya. Hindi ko sukat akalain na magagawa niya iyon sa akin. Na sa bandang huli, ako ang masasaktan. Miss Glad, ang hirap pala kapag totally na in love ka sa tao. Dahil ang naging kapalit noon ay sobrang sakit. Until now, sumasagi pa rin siya sa aking isipan. Ang tangi kong hiling, kung nasaan man siya ngayon, sana hindi niya makalimutan na may Marian na nagmahal sa kanya. Gladly Yours. Hi Marian! Salamat sa pagbabahagi ng iyong istorya at sa pagtitiwala sa ating programa.
Some things are really not meant to be. Madami tayong mga karanasan na akala natin yun na pero hindi pala. Ganon din sa pag-ibig. Minsan kahit na gaano natin kamahal ang isang tao, kung hindi desidido ang taong ito na panindigan din ang kanyang pagmamahal para sa atin, hindi malayo na mawala din siya sa atin. Masakit ang masaktan, oo, pero lumilipas din naman yan. Isipin na lamang natin, when God says yes to the desires of our heart, para yun sa ating kabutihan. Pero kung may mga hiling ang ating puso na hindi pinagbigyan, para yon sa ating kaligtasan, proteksyon niya sa atin. My thoughts, Marian, buti na lang maaga mo siyang nakilala. Kasi parang mas masakit ata kung naging kayo, 'di ba? Legal kang pinakasalan tapos pagtataksilan ka lang pala. At least, bago mo pa man maibigay sa kanya ang lahat, nakita mo na hindi siya totoo pala sa'yo. I agree with you. Mahirap talaga kapag totally na in love tayo dahil ang kapalit kapag hindi nasuklian ang pag-ibig natin base sa ating inaasahan, sobrang masakit. Kaya ang learning sa karanasan ni Marian sa ating mga nakikinig ngayon, lalo na sa ating mga kabataan, dapat kapag nagmahal, hinay-hinay lang. Lalo na sa ating mga babae. Kahit nagaano natin kamahal ang isang lalaki, unahin pa din natin ang mahalin ang ating sarili. Kasi walang ibang gagawa noon kundi tayo lang din. Huwag nating ialay ng todo-todo ang lahat. Sabi nga, 'di ba, naaagaw nga ang asawa, ang boyfriend pa kaya. At sa panahon natin ngayon, kita nyo naman, with this Facebook and all social media platforms, aba, parang ang bilis nang magawa ang bagay na yan. Kaya kinahanglan, amping jod, kanunay, taomon. Ladies, protect yourself and love yourself enough to have respect for it. Okay? Personal opinion ko para sa iyo, Marian, just in case na hindi mo maiwasan na masaktan pa din at manghinayang for what could have been sa inyo ng kanong ito, I don't think he deserve you at all. Huwag mong kalimutan na nagawa kanyang ipagpalit sa iba. So kung mahal ka man niya, hindi yun sapat to keep you. Sabi nga, 'di ba, ang kahapon magandang paghugutan ng aral, pero hindi para patuloy nating isabuhay kung anuman ang nakaraan. So the best that you can do is to move on and make the most of what you have today. Okay, so live happily because after all, God is good. Maraming salamat na muli sa lahat ng mga kaibigang nakasama natin ngayong gabi. Ang episode na ito ay i-upload ho natin sa YouTube channel na Gladys Mabini. Pwede nyo po itong mabalikan, ma-share sa inyong mga kaibigan. Muli ho tayo magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras at himpilan para sa isa na namang yugto ng ating palatuntunan kung saan ay itinatampok natin ang istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad. Good night and sweet dreams!